works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness, amen, and lust, not in strife and envy. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision to fulfill the lust of the flesh. Amen. I want to bring the message of the Lord sa hapong ito na nagsasabing, wake up! Jesus is coming. Ulitin ko ulit mga kapatid, before we pray, wake up! Jesus is coming. Gumising tayo dahil malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus Christ. May I request our beloved presbyter to pray for the Word of God. Hallelujah. Amen. Salamat, Panginoon, sa title pa lang, Panginoon, ng preaching, Panginoon, O God. Nararamdaman na namin, Panginoon, O God, ang pangungusap mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, we open our hearts and our minds. Gamitin mo si Evangelist Joshua, Panginoon, O God, na mag-aayag ng iyong mga salita, Lord God, with power, O God, from the Holy Ghost. Salamat, Panginoon, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan muli natin ng malakas pa ang ating Panginoon, mga kapatid. Come on. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa lugar na ito. Maraming salamat, Lord. Amen. You may be seated in the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Wake up. Sabihin mo sa katabi mo, wake up. Jesus is coming. Amen. Hallelujah. Naniniwala ko mga kapatid na itong araw na ito ay isang perfect time, amen, para marinig natin ang salita at paalala ng ating Panginoon. Dahil kung titignan natin ang ating oras mga kapatid at ang ating panahon, hindi na po mabuti ang nangyayari sa mundo. Maraming tao mga kapatid, kahit si NDRRMC, nangungulit kanina pa. Warning ng warning. Siguro kung bibilahin ko 5 beses na siya nag-alarm sa cellphone ko, kaka-warning. Amen? Ganun kabado mga kapatid ang tao sa mundong ito ngayon. Na sila'y naghahanda, mga kapatid, tayo po dito sa Pilipinas naghahanda. Bakit? Dahil alam natin na ang bagyo ay hindi madaling bagay. Nakita na natin ang pansala ng bagyo sa lugar ng Cebu, mga kapatid. Maraming namatay, maraming napinsala, mga sasakyan nagpatong-patong, mga kapatid. Yung putik na napakakapal sa daanan, mga kapatid. Ganun katindi ang bagyo. Kaya maraming tao, kahit maging sa lugar na ito, nagpi-prepare at naghahanda. Pero kung titignan natin ang bagyo ngayon, mga kapatid, bakit hindi natin maramdaman? Why, mga kapatid, ay hindi natin alam, may Diyos na pwedeng, hallelujah, praise the Lord, tinutulak niya palayo ang bagyo upang hindi na makapinsala sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Ganun po ang gustong sabihin at ipakita ng Panginoon maging sa mga araw na ito, na kaya niyang gawin lahat ng bagay. Kaya niyang pigilan yung mga bagay na hindi kayang pigilan ng tao. Amen. So here's the word of the Lord. That's why God wants you to know that we are now living in a forward generation. Kung ano ang nakikita natin ngayon sa paligid, yun na yun. Nakikita natin sa balita, sa Facebook, lahat, yun na yun, mga kapatid. At totoo ang sinasabi ng Biblia. In 2 Timothy chapter 3 verse 1, na ngayong mga huling araw ay napakadelikado na ng ating panahon. Hindi ko na sasabihin kung ano pa yung mga bagay na yun, mga kapatid. Nakikita na natin yan maging sa balita. Ang daming tao natatakot dahil sa bagyo, mga kapatid. At yun ang nagpapatunay na malapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil siguro, mga kapatid, gustong ipaalala ng Diyos, amen, sa mga tao, na kahit ikaw ay mayaman, mapera, kilala, mataas ang posisyon, walang magagawa yan para iligtas ang iyong buhay. But thanks be to God ngayong hapon, nais kong sabihin sa inyo na totoo po ang sabi ng Biblia na walang ibang Diyos na makapagliligtas sa atin, kundi ang pangalan lamang ng Diyos na tagapagligtas. Walang iba, kundi si Jesus Christ. Clap your hands to the Lord, mga kapatid. Siya lang ang Diyos na kayang magligtas sa atin. Maging sa mga nangyayari sa panahon natin yun. Kaya alam nyo, mga kapatid, kung titignan natin ang panahon natin yun,
Dati napakababait ng mga tao. Amen? Praise God. Hindi nakakatakot. Hindi ko naman sinasabi na hindi na mababait ang tao ngayon. Kundi lahat tayo, alam ko na mababait pa rin tayo. But what I mean to say, mga kapatid, na ang mga nangyari sa mundo ngayon ay napakasama na. Amen? Dahil maraming tao kinukontrol na ng kanilang laman. Kinukontrol ng kasalanan. Hallelujah, wala nang takot gumawa ng kasalanan, mga kapatid. Kaya ang prophecy ni Matthew ay isinulat niya, praise God, sa panahon natin na ito, na sa mga huling araw, marami nang manlalamig na mga tao. Hindi manlalamig na katawan, bukod pa doon, mga kapatid, kundi manlalamig ang pag-ibig ng karamihan. Dati ang daming pumapasok sa simbahan, mga kapatid. Maraming reliyosong tao, mga kapatid. Maraming tumatawag sa Panginoon, pero ngayon, kamusta na? Marami ng tao hindi na tumatawag sa Diyos pag walang bagyo, mga kapatid. Pero pag may bagyo, amen, nakapicture pa, sasabihin, Lord Jesus, tama na! Tama na, Panginoon. Pastor, Presby, naalala na lang nila ang Panginoon kapag meron ng sakuna na darating. But I want to tell you, huwag na nating antayin pa na may mangyaring masama bago tayo tumawag sa Panginoon. Ngayon pa lang, habang kaya mo pa, habang may buhay ka pa, hanggat may lakas ka pa, hanggat kaya mo pa, gawin mo lang tumawag sa Panginoon at maglingkod sa Kanya at tanggapin siya sa buhay mo bilang isang iyong tagapagligtas. Amen. Dahil sabi ng Bible, hindi po ako nagsisinungaling. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makapasok sa langit. Dahil maraming tao kumikilala lang sa Diyos pag may pangangailangan. Pero hindi dapat tayo, amen, tumawag lang sa Diyos sa time ng ating pangangailangan. Kahit sa mga oras na ito ngayon, wala mang dumating na bagyong uwan, mga kapatid. Pero now is the time. Ito na yung perfect time para tumawag na tayo sa Panginoon. Amen. Antay mo pa ba na nasa bubong ka bago ka tumawag sa Panginoon? Antay mo ba na masira pa ang lahat? Mawalan ka ng buhay bago ka tumawag sa Panginoon? Huwag na huwag. Hanggat kaya mo pa. Hanggat may oras pa. Tumawag ka na sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, ngayon ang araw para ikaw ay iligtas ng Panginoon. Amen. Paul writes a letter for the church of Thessalonica na sinabi na, hallelujah, amen, na nire-remind niya ang mga tao, amen, na alam nyo kung kailan darating ang Panginoon. Katulad ng isang magnanakaw. So alam na natin lahat, hindi na sikreto yon. Alam na natin kung paano darating at babalik ang Panginoon. Katulad ng isang magnanakaw. Yan yung sabi ni Jesus, sinalitulad niya po sa isang parable sa Biblia ng isang mabuting tao, amen, kapag merong alam niyang magnanakaw na papasok sa kanyang tahanan, ang gagawin niya, maghahanda siya. Aantayin niya yung magnanakaw na yun, amen, kung darating sa kanyang tahanan, amen, at magbabantay siya, magpupuyat siya hanggang sa, hallelujah, mapantay niya ng lubusan ng kanyang tahanan. Amen? Ganun po ang sinabi ni Jesus, kapatid. So in short, naghahanda ang tao yun dahil sa paparating na magnanakaw. Dahil alam niya na may magnanakaw na paparating. At naniniwala ko na ang katotohanan. In reality, walang magnanakaw, Pastor. Pastor dati, Presby, amen. Presby, Pastor, text ka, ilabas nyo na yung sasakyan ninyo, yung rep ninyo, na nakawin ko yan mamaya. Wala, di ba? Walang magnanakaw na magpapaalam. Lalapit pa sa barangay, Pastor, ang lakas ng loob. Magnanakaw po ko dito sa may Walang ganong magnanakaw. Na i-chat ka pa, itatext ka pa para magpagnakawan ka. Ang magnanakaw, hindi niya ipapaalam sa iyo kung kailan siya darating. Ganun po ang magnanakaw. So inalitulad ng Panginoon ang kanyang pagbabalik katulad ng isang magnanakaw. Ibig sabihin, kahit sino man sa atin, walang nakakaalam kung kailan babalikan ang ating Panginoon. Kaya nung gusto sabihin ng Panginoon, kung hindi mo alam ang pagbabalik niya, kailangan mong maghanda. Hallelujah! Kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan pang alamin kung kailan. Ang kailangan mo na lang gawin, ihanda ang iyong sarili sa kanyang pagbabalik. Paano tayo maghanda? Ito na mga kapatid, ginagawa natin yung paraan para tayo ay maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Dahil maraming hindi maliligtas
Dahil, praise God, hindi niya alam, kundi hindi siya naging handa. Amen. Maraming hindi makapasok sa halangit, mga kapatid, hindi dahil makasalanan lang sila, mga kapatid. Hindi dahil sila nagkamali lang, mga kapatid, kundi dahil hindi sila naging handa. Amen. Alam natin na malapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Marami nagsabi, mga kapatid, hindi na babalik ang Panginoon. Ganito na ang nangyayari sa mundo, hindi na siya babalik. Amen. Maraming tao magsasabi niyan para dayain tayong lahat, mga kapatid. And this is the good news. Hindi man natin alam kung kailan ang pagdarating ng ating Panginoon. Pero alam natin babalik siya. Alam natin darating siya, mga kapatid. Kaya kailangan natin maghanda sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So Jesus gave His disciples the signs of His return. And then He said, when these things begin to pass, look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Kapag nakikita nyo na yung mga bagay nito na nangyayari, tunay na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. At ito pong nangyayari sa bansa natin, isa na po ito. Marami ng signs na nagpapakita na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya naniniwala ko, mga kapatid, na ang rapture, everybody say rapture. Ang rapture, yun yung pag-agaw sa atin ng Panginoon para dalhin tayo sa langit. But here's the truth. Ang rapture po, mga kapatid, ito yung masasabi natin isang pinakamasayang araw sa mga tumanggap at totoong naglilingkod sa Panginoon. Everybody say amen. Lahat ng tumanggap sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Yun yung pinakamasayang araw para sa atin. Pero ito rin yung kabaliktaran, mga kapatid. Kung gaano kasaya yung araw ng rapture, ganun din pinaka-worst at pinaka-nakakalungkot na araw para sa mga taong hindi tumanggap sa Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dahil ang rapture, mga kapatid, gagawin nyo ng Diyos para dalhin tayo sa langit. Why? Dahil ang purpose ng Diyos sa mundong ito ay para parusahan, wasakin ang mundong ito. Bakit po? Dahil puro na lang kasalanan ang naririto sa mundo. Kaya kung may iwan pala tayo, kasama tayo sa parurusahan ng ating Panginoon. Pero naniniwala ko na yung mga tao na naririto ngayon ay handa talaga sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maging sa aming mga bisita, ito na yung time na sinasabi ng Panginoon sa inyo, maghanda kayo. Amen? May evacuation man na nangyayari, mga kapatid. Mag-evacuate tayo. May warning para hindi tayo mapinsala, mga kapatid. Parang may isang kwento yan Pastor. Amen, hallelujah. Na may isang tao na binaha, may bagyo. At mababa pa rin yung tubig, 1 feet. Wala, nagpe-pray pa lang siya, Lord, naniniwala ko siya, liligtas mo kami. Hanggang sa tumaas yung tubig, nandito na yung tubig. Lord, nagpe-pray pa rin siya, Lord, alam namin, liligtas mo kami. Hanggang sa dito na yung tubig, Lord, alam namin, naniniwala kami, liligtas mo kami. At tumating sa time, praise God, hallelujah. Nagpadala yung barangay ng speedboat para iligtas siya. Pero nandun pa rin siya, Lord, naniniwala kami, liligtas mo kami. Nung dumating tayo, tumaas yung tubig, nasa first floor na. Pumunta siya sa may second floor. Nag-pray pa rin siya, Lord, alam ko liligtas mo kami. Dumating ulit yung barangay na gusto siyang iligtas. Sumama na po kayo, mag-evacuate na. Hindi, wait lang, mag-pray lang ako sa Panginoon, Lord, ililigtas mo kami. Hanggang sa dumating sa tayo, umakata yung tubig, nasa bubong na lang siya. Ang grabe na yung nangyayari sa paligid niya, grabe na yung baka, nakakatakot na nakamamatay. Doon pa rin siya nagpe-pray, Lord, alam ko iniligtas mo kami. Dumating yung helicopter. Grabe. Iisa lang siya pero helicopter yung pinadala. So nung helicopter dumating, Sir, pumunta na po kayo dahil delikado na po yan. Nandun pa rin siya, Lord, alam ko iniligtas mo kami. Umalis na yung helicopter. Hanggang sa dumating sa time yung tubig mas tumaas pa. At inabot siya, mga kapatid. At siya ay namatay. Hallelujah, praise God. Kung titignan natin, wala namang mali. Nagpipray siya sa Panginoon, naniniwala siya na ililigtas siya ng Panginoon. Pero alam niyo nung pagkakamali, hindi niya tinulungan yung sarili niya na siya ay umaksyon para tulungan. Amen, hallelujah, kanyang sarili na maligtas. Anong ibig sabihin nun? Yung mga padala pala na yun, mga kapatid, na tulong, hindi lang pala tao yun. Ang Diyos na pala yung nagpadala ng tulong. Pero yung ginawa niya, nandun pa rin siya, naniniwala ko ililigtas mo po, Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ang ibig sabihin ng kwento na yun, huwag ka lang maniwala na ililigtas ka ng Diyos. Gumawa ka rin ng paraan. Sumunod ka rin, mga kapatid. Dahil sometimes gumagawa ang Diyos ng paraan para tayo iligtas.
Pero ang ginagawa natin, Lord, naniniwala lang ako sa'yo. Ang paniniwala sa Panginoon, hindi lang sa salita. Kailangan makita sa gawa, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung may magpapadala sa inyo ng tulong, tulungan niyo yung sarili ninyo. Baka kayo ay mamatay. Amen. Tulungan natin ang ating sarili. Let's do an action. Action, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, sumulat siya sa Kristiyano, sa mga tao in the last days, mga kapatid, upang gisingin ng mga taong nakakatulog na sa pananampalataya at paglilingkod nila sa Panginoon. Kaya ngayon pala ito yung timing na isinulat ng Panginoon ang salita niya, mga kapatid. And I believe, praise God, na itong salita ng Panginoon ibinigay niya sa atin upang tayo ay gisingin sa ating pagkakatulog, mga kapatid. Kung sa tingin mo okay pa yung nangyayari sa mundo, I want to tell you, hindi na okay kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Hindi okay kung hanggang ngayon wala ka pa rin Diyos sa buhay mo. Because darating ang time, hindi mo hawak ang iyong buhay, pwede kang mamatay. Na kung ikaw ay mamamatay na wala sa Panginoon, sorry to say, hallelujah, hindi ka makakapasok sa karya ng Panginoon. Kaya ngayon may buhay tayo. Maraming tao natulog lang kagabi pero ngayon hindi na nagising. Yun ang nakakalungkot. Pero salamat sa Panginoon, tayo ay gising pa. May pagkakataon pa, Pastor, Presby, hallelujah, na makapag-decision pa tayo na ayusin ang ating sarili, na tayo'y maglingkod na sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. I want to tell you, hindi ang mundong ito ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Kundi ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya lang ang mga kapatid. Kaya malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Kailangan natin ihanda ang ating sarili. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Maraming paalala ang binigay na ng Panginoon na sa atin. Many signs and warnings about His coming, that there's no excuse for being caught by surprise. Walang pwedeng magsabi na, Lord, na-surprise naman ako sa pagbabalik mo. Hindi, mga kapatid. Sabi ko nga, hindi na sekreto ang pagbabalik ng Diyos. Dahil ipinaalam niya paano ang pagbabalik niya ay katulad ng isang magnanakaw. Kaya kailangan natin maganda, mga kapatid. So, ganun din ang sinabi ni Jesus, na nung time ni Noah, katulad ng time natin ngayon. Ang time ni Noah, mga kapatid, praise God, hallelujah, sabi ng Bible, before us the days that before the flood, bago ang baha ay dumating, sila ay napaka-busy sa pagkain, sa pag-inom, sa paggawa ng kung ano-anong bagay, at marami nagpakasal sa kanila hanggang si Noah ay nakapasok sa arka. At ano sabi ng Bible? Marami, amen, praise God, hallelujah, ginawa ang Diyos na paalala sa kanila, amen, praise God, hallelujah, na may baang pararating, pero anong ginagawa ng tao, hindi nila pinapansin si Noah. Hindi kami naniniwala na, wala pa namang ulan. Yung uwan, sa Bisaya, uwan daw. Sa Tagalog, ulan. Amen? Kaya pinagpipray natin, sinabi ni Pastor Donel, awan. Nawawalang ulan at bagyo talaga, mga kapatid. Pero totoo ang ulan at baha. At ito'y nangyari kay Noah, mga kapatid. Kaya nangyari, praise God, ngayong, amen, hallelujah, nung nangyari, mga kapatid, wala silang pakialam sa salita ng Panginoon. Nagpinibingihan sila, hindi nila pinakinggan si Noah hanggang dumating ang time na nakapasok na si Noah at dumating na ang baha, mga kapatid. At ano sabi ng Bible, kumakatok sila sa pintuan, Noah, papasukin mo kami. Nagsisisi na kami at naniniwala na kami sa iyo. Pero sabi ni Noah, hindi ako ang nagbukas ng pintuan. Hindi rin ako ang nagsara, kundi ang Panginoon. Gustuin ko man na papasukin kayo, mga friend, mga ka-close friend, mga best friend, kung ano pa mang tawag. Pero sabi ni Noah, wala akong magagawa dahil ang Diyos ang nagsara. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon ngayon. Ganon din sa aming mga bisita sa mga oras na ito. Hallelujah, hanggat bukas pa ang pintuan ng langit, tulungan niyo ang iyong sarili na pumasok na sa pintuan na binibigay ng Panginoon. Why, mga kapatid, dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Nakakatakot na ang ating panahon, mga kapatid. Amen. Dahil marami ng tao nagmamahal sa kanilang sarili. Marami nang nagmamahal sa mga bagay-bagay sa mundo ito, mga kapatid. Alam nyo, yung mga bagay sa mundo ito, distraction lang yun ng kaaway. Hindi ko sinasabing masama po ang mga bagay sa mundo ito. Pero mag-ingat tayo kung doon na lang tayo nakafocus, mga kapatid.
Hindi ka binigyan ng buhay ng Panginoon para lang maging mayaman sa mundo ito. Binigyan ka ng Panginoon para makasama ng buhay, para makasama niya habang buhay doon sa langit, mga kapatid. Why? Dahil yung buhay natin po dito, mga kapatid, panandalian lang. Hindi magtatagal ang buhay ng tao dito. Pabata ng pabata ang namamatay. Marami nang namamatay ng mga bata ngayon. Kaya nakakatakot ang ating panahon. So ito yung sinasabi ng Bible na maraming kahit ang mga bata magiging disobedient na sa parents. Ako lumaki ako sa palo, Pastor. SP. So, lumaki ako lahat. Name it. Bali lahat ng pamalo. Huwag lang yung tubong bakal. Amen. Ganun ako kapasaway dati, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero ngayon, mga bata ngayon, ikaw na yung lalabanan Dati, tingin pa lang, sip pa lang, mga nakaka-relate dyan, alam ko. Di ba? Pero ngayon, yung mga bata, sige, paluin mo ko. Lalaman na. Paluin mo ko, irereklamo kita sa DSWD. Doon na dumadating ang time na totoo na ang sinasabi ng Bible. Marami ng mga tao, bata, mga kapatid na magiging disobedient sa kanilang mga magulang. Ang thankful and holy, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. Amen. Ano sabi ni ng Bible? Amen. May ginawa din. Amen. Ang kaaway para tayo gawing busy. Hindi ka man kayang gawing masama ng kaaway o ng diablo, ng demonyo, pero kayang gawing busy. At pag naging busy ka, hindi mo na magagawa kung ano yung tama at katotohanan. Dahil sabi nga ng iba, Pastor, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Mabuting tao naman ako. Yes, tama po yung ginagawa ninyo. Pero hindi mo rin ginagawa ang katotohanan, kasalanan pa rin yun. Amen, hallelujah. Kaya gusto sabihin ng Panginoon, kailangan natin gawin ang tama at layuan ang kamalian. Amen, hallelujah. I remember one of the preaching says, mga kapatid, the lingering spirits and soul ties, na marami ng ginagawang kaaway ngayon at binibilisan niyang pagkilos sa mga tao sa pamamagitan ng internet. Ginagamit niya ang mga cellphone, ang internet, mga kapatid. Amen, bakit po, mga kapatid? Para dayain at gawing busy ang tao. Ang tao ngayon, sabi kayo yung mga bata Mommy, Daddy, give my cellphone. I cannot live. Grabe. Dito siya mabubuhay pag walang cellphone. Grabe, mga kapatid. Ganun ang panahon natin yan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen na. Makikita natin na ang mundo ngayon, ang kaaway ngayon, nagdo-double time. Ginagawa niya tayong busy. Pagkagising sa umaga, cellphone agad. Pagkatapos ng lunch, cellphone agad. Pagdating, matutulog na lang. Cellphone pa rin. Everybody say amen. Cellphone pa rin. Maraming, di ba? Nakalimutan yung yung pinakamahalaga, pero yung cellphone nandito sa bulsa, hindi nakalimutan. Di ba? Amen, hallelujah. Ganun na ang mundo ngayon, mga kapatid. At yan ang paraan ng kaaway para tayo gawing busy. Busy at hindi natin magawa. Amen, praise God. Di ba pag busy ang tao, sometimes kahit, hallelujah, praise God, may sinasabi ka, kaya marami yung nag-aaway ng mga magulang Mga, di mo ko marinig kasi puro ka cellphone. Nagkalaglag, kaka-cellphone mo yan. Sumakit yung ipon, kaka-cellphone mo yan. Nagkatrangkaso, kaka-cellphone mo yan. No, which is tama naman, ang iba siguro. Dahil sobrang busy na, mga kapatid. Huwag nawa natin hayaan na bulagin tayo ng kaaway na maging busy tayo sa mundo ito. Hallelujah! Tulungan natin ang ating sarili. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon na nagpapaalala sa dapat ang ating tingnan, sa dapat ang ating pagpukasan, mga kapatid. Dahil darating ang time, hindi mo mamamalayan. Wala ka na pala sa Panginoon. Amen? May isang tao nga nagpakasal sa cellphone Grabe. May iba nagpakasal sa buhaya. Iba-iba na sa pusa, sa aso. Iba-iba na, mga kapatid. Doon natin makikita na ang tao ngayon napaka-addicted na. Right? Amen, hallelujah. Iba na ang ginagawa, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, mag-ingat kayo. Amen, dahil baka dumating ang time na ang inyong puso ay ma-overwhelm na. Maging focus na lang sa isang bagay at makalimutan na ang Panginoon. At alam niyo mangyari, mga kapatid, huwag nawa mangyari na tayo'y busy ka-cellphone. Nandiyan na pala ang Panginoon, papabalik na upang tayo'y kuwain. Huwag nawa mangyari, kundi nawa matagpuan tayo ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, na nasa Kanyang presensya, mga kapatid. Why?
Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Na matagpuan niya tayo nasa kanyang presensya. Nakakatakot din po, may mga tao na matay, kakasugal, inatake sa puso, wala. Amen. Natalo pa. Doble talo, pastor. Kakasigaw sa Lord Jesus, yung mga di ba, narinig yung sabi ng ingay. Inatake sa puso, tumumpa. Wala na. Patay, mga kapatid. Maraming ginagawa na sa loob ng tahanan. Amen, praise the Lord. Sa mga young people, I want to rebuke you. Amen, with love. Kaka-cellphone, inatake, namatay. Amen. Huwag nawa natin ubusin ang ating oras at buhay sa mga walang kwentang bagay. Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Hanggat may oras pa, hanggat may buhay ka pa, ibigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. If this is a time, mga kapatid, para i-remind tayo ng Diyos na malapit na ang rapture na darating. Jesus is coming. We need to wake up, mga kapatid. Amen. Kaya sabi ng Bible, kung naririnig mo na ang boses ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Huwag ka nang magbinibingan pa. Baka dumating ang time na ikaw ay nasa balik ng karamdaman. Sabi mo, Lord, pagalingin mo ko. Baka sabihin din ni Lord, ayaw kong pakinggan ka. Huwag nawa mangyari, mga kapatid. Kaya hanggat kaya mo pang gawin, hanggat kaya mo pang paglingkuran, kaya mo nang paglingkuran ng Diyos, gawin mo na. Huwag mo nang antayin na may mangyari pa bago ka maglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah! This is a time to wake up. We need to wake up from our sleep. Hallelujah! And here's the truth. Walang natutulog sa time ng gera, pastor. Ay, hallelujah! Hindi ako maniwala na may sundalo na tutulog lang sa time ng gera. Sige, magpumpaan, hindi dyan magparilang ibala kayo dyan. Amen? Kundi, ang mga tao na naroroon pag time ng gera, gising yan. Yung iba nga walang tulugan, mga kapatid. Hindi natutulog, bakit? Dahil naghahanda sila. Hindi nila alam pwedeng mangyari, mga kapatid. Katulad sa time na may yung bagyo ng Yolanda. Ang sinag ng araw, ang mga tao walang pakialam. Wala namang bagyong darating. Pero maya-maya, ilang oras lang dumating yung Yolanda. Ang daming namatay. Right? Kaya ngayon, ito pastor totoo po na yung mga tao ngayon, mga kapatid, nag-aanda dahil natakot sila sa nakita nila sa Cebu. Amen, kung bakit tayo nag-aanda, mga kapatid. Amen, praise the Lord, para tayo hindi mamatay o mapinsala. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag na tayong magtulog-tulugan pa. Huwag na tayong matulog pa. It's time to wake up. It's time to do everything. Anything that you can do, mga kapatid. Gumising ka. Magpakapuyat ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil din, napakadelikado po kung natutulog lang tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil maraming taong natutulog lang sa loob ng bahay, tinamaan ng iligaw na bala. Amen. Hindi natin nahawak ang ating buhay, mga kapatid. Tanging ang Diyos lang nakakalam. Kaya sa mga huling araw na ito, merong paalala ang Panginoon na kung bakit pala ginagawa ng Diyos na maipangaral ang salita niya sa buong sangkatauhan dahil yun ang purpose ng ating Panginoon. Gusto niyang tulungan tayo, mga kapatid, na maligtas din tayo at makapasok sa langit. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya sabi ng Matthew chapter 24, na sa mga huling araw, ito ang huling tanda ng pagbabalik ng ating Panginoon. Na bago muna siya bumalik, ipapangaral muna ang kanyang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Si Nanay Mercy ngayon, naririto ngayon, present. Narinig niya ang salita ng Panginoon. Pag dumating ang time na bumalik na ang Panginoon at tumarap na tayo sa Panginoon, hallelujah, praise the Lord Jesus. At narinig na natin ang salita ng Panginoon na nagpapaalala ang Diyos at sinunod natin. Pag bumarap tayo sa Kanya, alam natin na tayo ay maliligtas. Pero ang mga tao na nakarinig ng salita ng Panginoon, mabuting balita na kailangan pala si Jesus lang ang ating tanggapin sa ating buhay upang tayo maligtas at magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Kung hindi niya gagawin yung bagay na yun, hindi niya pwedeng sisihin ng Panginoon. Kaya yun ang sabi ng Bible, kailangan mo nang ipangaral ang salita ng Panginoon sa sangkatauhan para walang sisihin sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi pwede magsabi ang tao, Lord, ang daya mo, ang unfair mo. Dito sa Pangasinan, hindi namin narinig ang salita mo na ikaw lang pala ang daan at katotohanan at kailangan namin upang ikaw ay maligtas. Wala po, mga kapatid. Dahil sasabihin ng Panginoon, anak,
Amen. Sorry to you, Sister Mercy. Sister Mercy, hindi mo pa pwede i-reason sa akin yan. Dahil narinig mo ngayong November 9, yung salita ko na nagsasabi sa iyo na gusto kitang iligtas. Sumunod ka lang sa salita ko. Amen. Praise God. Walang excuse. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yun yung good news. Pinaparinig niya na sa atin yung warning niya, yung paalala niya na gusto kitang iligtas, anak. Sister Mercy, gusto kitang iligtas, sabi ng Panginoon. Kaya kung susunod lang tayo sa Panginoon, alam natin maliligtas tayo, mga kapatid. Hindi tayo may iiwan. Hindi tayo may iiwan. Ewan, titignan nyo kahit yung cellphone, ang dami na nagpapalabas. Maniwala ka na sa Panginoon. Diba? Dati wala namang mga word of God sa cellphone, sa social media. Pero ngayon, bakit kumakalat ang word of God? Dahil yun ang paraan din ng Panginoon para sabihin, amen, praise the Lord sa mga tao. Ito ang salita ko. Nagpapaalala ko sa iyo, kung hindi ka maniniwala, yun na yung decision mo. Amen. Kaya huwag natin hayaan, mga kapatid, na bago bumalik ang Panginoon, hindi natin siya mapaglingkuran, hindi natin siya matanggap sa ating buhay. Mga sir, sa ating pong mga mixer masa na nagmi-mix, mga kapatid, alam ko na may purpose din ng Panginoon sa kanila, na sila ay naririto ngayon. Sila ang, hallelujah, praise the Lord, mga tao na naririto ngayon na naririnig ang salita ng Panginoon. Dahil bakit ito yung purpose din, mga sir, ng Panginoon, para marinig nyo ang salita ng Panginoon, makakilala kayo sa Panginoon na si Jesus Christ lang ang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya itong salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin na siya ay babalik at kailangan natin maghanda. So hindi na tayo masusurprise dahil nagbigay na ng paalala ang ating Panginoon. Hindi tayo ginawang clueless ng ating Panginoon. Alam natin na babalik siya. At kailangan sa pagbabalik ng Panginoon, wala siyang kasalanan na makita sa ating buhay. Pero sinabi ng Bible, sa pamamagitan ng kasalanan, kung bakit mapupunta ang tao sa impyerno. Hindi totoo, mga kapatid, praise God the Lord, na ginawa ng Diyos ang tao para mapunta sa impyerno. Hindi po totoo yun. Ginawa tayo ng Diyos para makasama niya sa kanyang kaharian doon sa langit. Amen, praise God. Pero bakit ang isang tao o yung mga tao pwedeng mapunta ng impyerno? Why? Paano? Kung hindi niya pakikinggan ang salita ng Panginoon. Amen, hallelujah. Dahil sabi ni Moses, sabi ni Abraham, kahit may isang patay na mabuhay at mabalik ulit, amen, para sabihan ng mga tao na totoo ang impyerno. Kung hindi daw sila maniniwala, wala rin magagawa. Hindi na kailangan pang may patay na nasa impyerno. May patay na tao na nasa impyerno at magbuhay ulit ang Panginoon para sabihin sa atin, totoo ang impyerno, maniwala kayo. Hindi na kailangan nun. Dahil may nasa atin ang desisyon, mga kapatid, na kahit may mabuhay na patay o merong hindi man namatay pero buhay, katulad ko, mga kapatid, na nangangaral na totoo ang impyerno, kung ikaw ay maniniwala, ikaw ay maliligtas. Pero kung hindi ka rin maniniwala, hindi ka rin maliligtas, mga kapatid. Kinaalala ko yung Proverbs ng Chinese Pastor Presby. Sabi ng Chinese, inom ng soft drinks, patay. Hindi rin ang inom ng soft drinks, mamamatay ka rin. Inom na lang ng soft drinks. Di ba? O sa mga may high blood dyan. Lahat ng mga may high blood magsabi ng Lord, help us. Mga honest sila, di ba? Ako dumating din ng 130 over 90 yung, ang bata ko pa, 26 years old. Pero Lord, salamat, I'm healed. Amen? Dahil sa sobra sigurong pagod, tumataas ang dugo, mga kapatid. Di ba bawal sa lechon? Di ba? Kain lechon, patay. Hindi rin kain lechon, mamamatay. Kumain ka na lang. Na-enjoy mo pa. Di ba nakakatawa? May Chinese proverbs, mga kapatid, ibigay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon, mamamatay ka. Hindi ka rin naman maglingkod sa Panginoon, mamamatay ka. Maglingkod na lang tayo sa Panginoon. Hallelujah! Lahat ng gustong maglingkod sa Panginoon, mas laasan pa yung palakpak sa Panginoon. Mamamatay din naman tayo. Maglingkod ka na sa Panginoon. Maglingkod ka na sa Panginoon. Hallelujah! Kayo, ngayon mga kapatid, huwag na natin antayin pa ang pagbabalik ng Panginoon nung may mangyari pang hindi maganda bago tayo maglingkod sa Panginoon. It's time to wake up. Mga bisita namin, ito na ang araw para magising kayo sa katotohanan na hindi ang pera ang makapagliligtas sa inyo. Hindi ang galing, hindi ang relihiyon.
Hindi totoo yun na kapag wala ka sa relihiyon na ito, hindi ka maliligtas. Wala po sa Biblia na nakasulat na itong relihiyon ang makapagliligtas. No. Nung binasa mo ang Biblia, may isang pangalan lang na makapagliligtas. Hindi ang relihiyon, kundi ang pangalan Jesus, mga kapatid. That's why if you have Jesus in your life, you can be saved. Maliligtas ka. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, mga kapatid, nandito ang kamay ng Panginoon, inaabot sa atin. Kailangan din naman natin iabot ng ating kamay para abutin ng Panginoon na ibibigay ng tulong sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We need to stop sleeping with the enemy. We need to get up. We need to wake up. Dahil maraming taong nakakaranas din na tinatawag na naglalakad habang natutulog. Tama? Nakaranas na kayo nun? O may nakakita na kayo nun? Di ba? Hallelujah, praise the Lord na tulog naman pero naglalakad. Di ba? Pero kung titignan nyo, nakakalakad naman, buhay, pero natutulog. Huwag na nga tayo masumpungan daw na tayo'y naglilingkod o naglalakad sa mundong ito, pero natutulog tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen, hallelujah, praise God. Kaya sabi ng ni Paul, mga kapatid, it's time na itong makasalanan na ito sa buhay natin, kailangan na nating talikuran. Kailangan na natin magbago ng buhay, mga kapatid. Hallelujah, at kung namumroblema tayo kung paano matatanggal ang kasalanan na ito, this is the good news. Naririto si Jesus upang ang kasalanan na ito ay mawala sa buhay natin. Ang kasalanan natin, hindi natin kailangan takpan. Ang kasalanan natin, kailangan natin alisin. Dahil pag tinakpan mo lang ang iyong kasalanan, pwedeng bumalik ulit yan. Pero pag inalis mo yan, totally wala na, mga kapatid. And I want to tell you, mga kapatid, na hindi mo kayang tanggalin ang kasalanan sa buhay mo. Si Jesus lang ang may kakayanan na magtanggal ng iyong kasalanan. Ano sabi ng Bible? Hallelujah. He is our great high priest. Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, it's time to give our life to Jesus. Lord, itong buhay ko, hindi ko naman hawak. Ang mga taga-Cebu, hindi nila alam na yun pala yung huli ng araw nila ng buhay. Walang makapagsasabi. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya kung wala makapagsasabi o assurance na yung buhay niya ay hawak niya, bakit hindi mo ibigay yung buhay mo sa Panginoon? Nasabihin mo, Lord, itong buhay ko ay sinusuko ko sa iyo. Dahil alam niyo, mga kapatid, hallelujah, gusto ng Panginoon, hallelujah, na maging okay na tayo ang relationship natin sa Kanya bago pa siya bumalik, mga kapatid. Kaya ngayon, tumatawag ang Panginoon sa atin na ito na yung time na maging seryoso na tayo sa ating buhay. Ito na yung time na maging seryoso na tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. I want to tell you, church, maging mga bisita natin, ano man ang iyong buhay ngayon, Diyos lang ang nakakaalam at ikaw. Pero gusto kong sabihin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ayaw ng Panginoon na magpatuloy ka sa kasalanan mo. Gusto ng Panginoon, magpatuloy ka na sa panibagong buhay na ibibigay niya sa iyo ngayong araw na ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah, Jesus. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, this is our conclusion. The parable of the 10 virgins, na may 10 virgins sa Bible. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang ibang virgin, or sabi natin dalaga na lang, what I mean, kasi sabi ng Bible, matalinong dalaga naghanda ng langis, pero may 5 dalaga na hindi naghanda ng langis. Ano nangyari? Na sila'y naglalakad, nag-aantay para salubungin ng lalaking ikakasal. Ngunit nangyari, silang lahat ay nakatulog. Silang lahat ay napagod kakaantay sa lalaking ikakasal. So it means kahit ang mga matatalino at mangmang ay nakatulog. Hindi sinabi ng Bible na yung mga mangmang lang ay natulog, pero yung mga matatalino kasi hindi po. Kundi silang lahat ay nakatulog. Pero alam niyo kung ano yung pinagkaiba? Yung mangmang, dahil hindi sila handa, hindi sila nakasama. Pero yung 5 matalino na nag-prepare at naglagay ng extrang langis, nung sindihan nila ang ilawan nila, sumindi. Bakit? Dahil sila ay handa, mga kapatid. Ganon din sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang hinahanap ng Diyos ay, hallelujah, yung mga taong handa sa kanyang pagbabalik. Hallelujah, praise God. Kaya
kung gusto mo na mapagpasumpungan ka ng Diyos at makapasok ka sa langit, ihanda mo yung sarili mo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Come on, tumayo tayong lahat. Hallelujah! Gusto ng Diyos na tayo'y maging handa. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga taong handa. Kaya ngayon, sa mga oras na ito, walang ibang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, kundi maging handa tayo. Palagi kong nire-remind kapag ako ay nagtuturo sa funeral service, kapag may nakahiga na isang tao na namatay, nakahiga sa puting ataol, wala akong ibang naiisip na mensahe ng Panginoon, kundi ang sinasabing paghahanda. Dahil, sabi ko sa kanila, one day, di natin alam. Baka ngayon, siya ang nakahiga sa puting ataol, pero baka susunod, ikaw. Kaya nung mensahe ng buhay, mga kapatid, na sinasabi ng Bible, kailangan natin maghanda. Hindi natin pwedeng sabihin kay kamatayan, oops, wait lang po, kamatayan. Diyan ka lang. Marami pa akong pamilya, marami pa akong pinag-aaral ng mga anak, marami pa akong tatanggapin na pera, marami pa akong sasakyan, maganda po yung bahay ko, diyan ka lang. Hindi po, mga kapatid. Kapag dumating na si kamatayan, hindi mo na siya pwedeng pigilan. Ganon din sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, wait lang, magsisisi muna ako sa aking kasalanan. Tatanggapin muna kita, Panginoon, bago ka bumalik. Hindi po. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Sabi ng Bible, in just one click, isang segundo, pwedeng bumalik ang ating Panginoon. Sa isang segundo, isang mata, makapagsisisi ka pa ba sa kasalanan mo? Hindi. Kaya habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, ito na yung time para maging seryoso ka sa Panginoon na Lord, gusto kitang tanggapin sa buhay ko. Kung matagal ka na naglilingkod sa Panginoon, it's time para maging seryoso ka pa sa paglilingkod mo sa Panginoon. I believe this message is not only for the visitors, but it's for everyone, mga kapatid. Ito ay paalala ng Panginoon kung ikaw ay natutulog pa sa paglilingkod mo sa Panginoon. It's time to wake up yourself out of sleep, mga kapatid. Mahal ka ng Panginoon, ayaw ka niyang maiwan sa mundo ito. Kaya ngayong oras na ito, pwede ba tayong lumapit dito sa harapan?